Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 14 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Lunes, sa buwan ng Agosto, taon 2026, sa ulo ng mga balansyadong balita. Department of Health may bago na namang secretary. 15 patay sa pananalasa ng mga bagat at bagyong Maymay at Luis ayon sa PNP. 2 pang biktima ng landslide sa Baguio City. Naiahon na bilang ng patay 5 na. 5 at iba pa nawawala. Mahigit sa 250,000 katao apektado ng 2 bagyo at habagat ayon ito sa NDRRMC. Halos 60 bilyong piso namang halaga ng flood control project sa Cebu. Iimbestigahan ng Ombudsman. Desisyon ng Malacanang sa extradition request ng Amerika kay Pastor Apollo Kibuloy iaanunsyo sa mga susunod na linggo. Singil ng Meralco ngayong Agosto, bababa. At mahigit sa 4 na pisong rollback sa bawat litro ng produktong petrolyo inanunsyo ng Department of Energy. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, may bago ng kalihim ang Department of Health. Ito matapos italaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa nabanggit ng pwesto si PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado. Pinalitan ni Mercado si Dr. Brix Pujalte na nag-resign dahil sa isyu umano ng kalusugan. Si Pujalte ay ini-appoint noon lamang July 13. Siya ay maagang sinalubong ng kontrobersiya dahil sa di umano'y pagkahilig sa kasino. Samantala si Dr. Beverly Lorraine naman ang papalit kay Mercado bilang acting president at CEO ng PhilHealth. Umabot naman sa 15 ang napaulat na nasawi sa sama ng panahon, epekto ng habagat at huling mga bagyo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co, nasawi ang 2 katao sa sakop na lugar ng Police Regional Office 1 dahil sa electrocution at drowning o pagkalunod. 7 sa Region 4A dahil naman sa rock slide o landslide, pagkalunod, electrocution at sa pagbagsak o tumba ng puno. 6 naman ang nasawi sa sakop ng Police Regional Office Cordillera dahil sa mga landslide. Kabilang din sa biktima ng sama ng panahon ang 13 injured at 6 pang nawawala. Samantala, higit 3,000 pulis ang nakadeploy para tumulong sa epekto ng mga kalamidad. Samantala, sa kaugnay na balita, umakyat na sa 5 katao ang nasawi naman habang 5 iba pang patuloy na pinaghahanap sa pagguho ng lupa sa Gisad, Surong, Baguio City. Ayon kay City Mayor Benjamin Magalong, mahigit sa 150 mga rescuers ang nasa lugar na para sa patuloy na search, rescue at retrieval operations. Nananatili namang delikadong sitwasyon sa lugar dahil sa malambot na lupa kasunod ng mga patuloy na pagulan. Inilikas na ang mga residente na nasa high-risk area habang patuloy namang binabantayan din ng mga otoridad ng mga landslide-prone areas. Sabi ni Magalong, nasa mahigit 14 na insidente na ng landslide ang namonitor nila sa buong Baguio City sa kasagsagan ng mga pagulan nitong mga nakalipas na araw. Mahigit naman sa 250,000 individual ang naapektuhan ng bagyong Maymay, Luis at habagat. Batay sa pagtaya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, aabot sa 585,993 na katao o 173,503 na pamilya ang apektado ng masungit na panahon sa 33 lalawigan, 225 na syudad at munisipalidad mula sa 9 na rehiyon. Ayon sa NDRRMC, nasa 4,866 na individual ang inilikas mula sa Regions 1, 3, Calabarzon at Mimaropa.
Na-monitor din ng ahensya ang 635 flooded areas at iba pang kaparehong insidente tulad ng landslides, pagguho ng istruktura, buhawi at kaso ng nakuryente at tinamaan ng kidlat. Nasa 306 na kabahayan ang napinsala at 323 infrastructure facilities ang nasira na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. Samantala iniulat ng NDRRMC na 437 na lansangan at tulay ang naapektuhan ng kalamidad. Sa kaugnay na balita, patuloy na umiiral ang southwest monsoon o habagat sa Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas na posibleng magpaulan pa rin hanggang sa Miyerkules o araw ng Huwebes. Kaya nananatiling banta ang pagbahati pa pang epekto ng masamang panahon sa mga apektadong lugar. Samantala, hindi naman inaasahang direktang tatama sa bansang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Pag-asa, papalayo na sa Pilipinas ang naturang bagyo at walang inaasahang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Batay sa monitoring ng Pag-asa, alas 8 kaninang umaga, ang Tropical Storm Pielu ay nasa layong 2,765 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito, ang lakas ng hangin aabot naman sa 75 kilometers kada oras. Pagbugsong aabot sa 90 kilometers kada oras at kumikilos pakanluran sa bilis na 35 kilometers bawat araw. Ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang tulong para sa mga naapektuhan ng pinagsamang epekto ng bagyo at habagat. Nais masiguro ng Pangulo na mabibigyan ng tulong ang mga apektadong pamilya kabilang na ang mga nakabalik na sa kanilang tirahan mula sa evacuation centers. Tiniyak naman ng Pangulo na nakatutok ang buong puwersa ng pamahalaan sa epekto ng habagat. Sa datos ng DSWD, nasa higit 400,000 families ang apektado ng kalamidad sa buong bansa. 20 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga nasalanta ng kalamidad. Sa panayam ng DZRH kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, maabot na sa 39 million pesos ang halaga ng family food packs at non-food items na kanilang napamigay sa mga apektado ng habagat at bagyo. Patuloy din na niyang nakadepreposisyon na ang 4.6 million family food packs sa buong bansa para sa mga nasalanta ng sama ng panahon. Narito si Dumlao. Ginagamit natin na pondo para sa disaster response operations ay nanggagaling sa ating quick response fund. It's a different item of expenditure. Ngayon yung ginagamit naman po nating pondo para sa uplift assistance ay hiwalay na pondo. No? Yan po ay inilaan para dito nga sa tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 2,000 piso na ibinibigay natin sa 3 grupo na bumubuo ng 7.5 million households. So hindi Samantala patuloy ang koordinasyon ng Kamara sa NDRRMC at DSWD upang mabilis na mabigyan ng tulong ang mga distritong apektado ng matinding baha dulot ng habagat. Ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin, kabilang sa direktiba ni na House Speaker Bogie D at House Majority Leader Sandro Marcos ang prepositioning ng relief goods sa mga posibleng makaranas ng baha. Minomonitor din umano ng Kamara ang sitwasyon para mabigyan ng pondo ang mga prioridad na programa sa sandaling magsimula ng pagtatalakay sa 2027 proposed national budget. Samantala, pinabulaan na naman ni Garin ang aligasyon na puro impeachment lang ang inaatupag ng Kamara at iginiit na tuloy-tuloy ang report ng mga mambabatas sa mga lugar na kailangan ng ayuda. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samantala, hindi lamang sunog, naku po naman ang naging dagok na kinakaharap ng mahigit sa 20 pamilya sa City of Parañaque, kundi pati ang baha. Matapos kasi silang mawala ng tirahan dahil sa sunog, pinasok naman ng baha ang kanilang tinutuloy ang covered court sa San Antonio Valley 3 o 8. Dahil dito, nabasa ang mga natitira nilang gamit at naisalba na mula sa sunog. Katabi ng nasabing covered court ang Creekside o kung saan higit 100 kabahayan ang nalubog sa baha matapos ang walang tigil na ulan kahapon. Agad naman silang tinulungan ng Pangulo ng Neighborhood Association at pinatulog muna ang mga apektado sa kanilang multi-purpose hall. Ang mga nabanggit na evacuee ay mula sa barangay Lower San Antonio na nasunugan na nga noon pang buwan ng Mayo, binaha naman kahapon.
Umabot naman sa higit 135 na milyon pesos ang kabuuang pinsala sa agrikultura sa pinagsamang epekto ng Bagyong Maymay, Bagyong Luis at Hanging Habagat. Ayon sa Department of Agriculture o DA, umabot sa 6,010 na magsasaka at halos 5,000 ektarya ang naapektuhan ng masamang panahon. Kabilang dito ang taniman ng mais, palay at iba pang high-value crops sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Inatasan na ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang DA na ibigay ang lahat ng kinakailangan tulong sa magsasaka para mabilis na makarecover sa matinding pinsala. Samantala, aminado ang ahensya na inaasahan na tataas pang halaga ng pinsala sa agrikultura sa pag-osa nagpapatuloy na epekto ng sama ng panahon. Samantala, inaasahan namang i-anunsyo na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang desisyon tungkol sa extradition request ng Amerika kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan munang pag-aralang mabuti ng Pangulong tungkol sa nasabing bagay. Posible niyang ilabas ang desisyon sa mga susunod na linggo. Narito si Castro. Nakausap po natin kanina mismo ang Pangulo at sinabi po niya na kailangan po talaga itong pag-aralan mabuti. Pero in a couple of weeks ay magbibigay po sila ng anunsyo kung ano ang magiging desisyon para dito. Imbestigahan naman ng Ombudsman ang 60 billion pesos na flood control project sa Cebu. Sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na ang naturang halaga ay inilaan sa loob ng 6 na taon na ang 20% ay napunta sa 7th District. Pinabe-verify din ni Rimulya ang impormasyon na 25% ang proyekto ay nasolo ng isang kontraktor. Ayon sa opisyal, kailangan malaman kung bakit matindi pa rin ang baha sa ilang bahagi ng Cebu sa kabila ng malaking budget para sa flood control projects. Kabilang sa imbestigahan ng disenyo at implementasyon ng mga nabanggit na proyekto. Ipinahayag ni Rimulya na magiging bahagi ng imbestigasyon ang pagsailalim sa lifestyle checks ng mga district engineers sa ilalim ng DPWH Central Visayas. Ang 7th District ng Cebu ay binubuo ng bayan ng Alcantara, Alegria, Badian, Dumanghug, Ginatilan, Malabuyok, Moalboal at munisipalidad ng Ronda. Samantala, mahigit sa partner. Iharurot mo na, ubusin mo na mamayang gabi ang laman ng sasakyan mo. Dahil bukas, mahigit 4 na piso kada litro ang magiging bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, 4.70 pesos bawat litro ang tapyas sa gasolina. 4.30 naman sa diesel at 4.88 sa kerosene. Batay sa paliwanag ng Department of Energy, ang pinakabagong adjustment ay sumasailalim sa kasalukuyang halaga ng crudo sa global market. Dagdag pa ng ahensya, ang pagbaba ng presyo ng langis ay resulta ng patuloy na pag-improve ng sitwasyon sa gitnang silangan. Samantala, good news din sa mga consumer naman ng Meralco. Bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan ng Agosto. Kasi ghost month. Ganun ba yung partner? Ayon sa Meralco, 0.0428 pesos kada kilowatt hour ang ibababa sa overall electricity rate. Hindi umabot ng piso. Pangunahing dahilan ng pagbaba ang 9.5 billion pesos na refund na ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC. Para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, nasa 9 pesos ang bawas sa kabuuan bill dahil sa pagbaba ng rate, habang 13 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatts per hour, 17 pesos sa kumukonsumo ng 400 kilowatts per hour, at 21 pesos sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatts per hour. 27 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado Kami, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras. Hello, Washi! Laundry day na naman!